Good evening, Kaliyat Africans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ang mainit nga po nating update ngayon na pag-uusapan ay pumapatungkol po dito, no? Kay Miles Ocampo na talaga namang napawaw po ang mga netizen or ang mga legit Africans po na nakasuporta sa EAT. Marami nga po nagre-request na sana maging regular na pong makita itong si Miles kahit na bumalik pa itong si Maine Mendoza. Para na rin magkaroon po no ulit ng batang hamog. Sana po ay si Maha Salvador kung kaya ng schedule ni Maha. Kung may time po siya na mag-EAT, sana daw po ay mag-guest host po siya rito or gawin ulit po siyang regular. Kayang-kaya naman daw po ng TVJ na gumawa po ng segments para sa mga girls na ito. At syempre atin din pong pag-uusapan ang total views ng concurrent viewers po ng TVJ kahapon na kung saan ay talagang bongga at napataob po ang kabila. Pero bago po natin pag-usapan yan, nais ko munang pasalamatan ang mga nakikinig ngayon dito sa ating channel. Mga nakatambay dito, maraming salamat sa inyong pong pagsuporta. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, maaari mong pindutin ang subscribe button and notification bell dyan sa baba para maging updated kayo sa mga videos natin pong i-upload sa mga susunod pong araw. So ayan, pakiclick lang po ng notification bell para ma-notified po kayo. And para naman sa mga masusugid natin taga-subaybay, narito ang ilan sa mga napili po nating i-shoutout for tonight's video. Shoutout nga po and magandang gabi kay Sir Fernand Aloberto Reyes. Ayan, shoutout po sa inyo. Raquel Glory, magandang gabi. Miss Rosemary and Renato Reyes, magandang gabi sa inyo. Thank you sa pagsuporta dito and Sir Willie Beth Dioso. Pati po dito kay Sir Julius Genodia, magandang gabi po sa inyo. Mga masusugid po nating taga-subaybayan. Maraming salamat na araw-araw ay nandito kayo nakikinig po sa atin. Shoutout din po dito kay Miss Susan Nena. Shoutout Cooksen Hooks. Ayan, magandang gabi. And Stephen C. magandang gabi. Pati po kay Miss Alita Movilia. Samantala, pag-usapan naman po natin ang mga natatangi pong talento ng mga legit Dabrikites. So, grabe nga po ang EAT or ang TVJ, marunong po talaga sila, no? At hindi po natin matatanggi na magaling po talaga silang pumili ng mga nakakasama or kung hindi man nakikita pa ang talent sa kanila pong pagkatao. Kagaya ni Mengay, hindi niya alam kung ano yung talent niya. Pero ang kutob nila, instinct po ng TVJ Productions, napakahusay. So alam po nila, parang napipredict nila no, kung ano yung mga kayang gawin at kaya pang ibuga ng mga kasama po nila. So, sa Legit Rickets naman po, may kanya-kanya pong katangian ang mga yan. Si Kuya Ryan, siya yung dito, professional, magaling sa English, sa interview, hosting po talaga. So, balanse lamang po sila. Si Miles Ocampo, biruin nyo yun, tawa pa lamang po niya, maaaliw na po kayo. Ang Jowa Pao, talaga naman pong very talented at mahusay magpatawa. Si Jose, si Wally, ang duo po na yan ay talagang package. Kumbaga kapag kang jowa nawala po sa Legit Americans, hindi mo mafe-feel yung parang kulang ang TVJ. At the same time, ito naman si Paulo Ballesteros, kung wala naman po si Pau, parang kulang din kasi si Kuya Pau yung artist nila diyan nagme-makeover sa kanila. So parang sa grupo siya yung makeup artist nila, ganon. Si Wally Bayola sa grupo siya po yung kayang portrait ng napakarami kung sino man pwede po siyang mag-transform into another person. And lahat po sila, may kanya-kanya po silang talento, may kanya-kanya po silang
katangian at ambag sa EAT. And then si Miles Ocampo ay talagang grabe din, napakagaling din po nito sa pag-host. And then napawaw nga pong ilan dahil magaling din daw po palang komenta itong si Miles Ocampo. Narito nga pong ilan mga ka-OG na kung saan ay paborito nga daw po talaga itong si Miles. And sana nga raw po ay hindi lamang siya pinch hitter para kay Maine Mendoza. Sana nga po araw-araw po nating makasama si Miles kahit nandyan po si Mengay sa EAT show. And eto nga, marunong daw pong komenta si Miles. Napapansin na daw po talaga nila na kapag kumakanta ang lahat ay hindi lang si Karen ang naririnig nila, kundi pati na rin ang magandang boses ni Miles Ocampo. Samantala naman mga ka-OG, ang online views po ng TVJ kahapon ay meron pong 75,000 na views sa TV5 Philippines and 46,000 views sa TVJ, which is sa YouTube po ay meron silang 111,000 views. And then sa Facebook naman ay mayroon po silang 23K. Total po niyan ay 144,000 views or concurrent viewers. Ganyan po karami ang nanonood po ng live sa TVJ kahapon. Napakarami po, kaya naman congratulations. Samantala, ayon naman po dito kay Sir Nathan Wayne de Vera, magugulat na lang tayo sa opening na isisigaw nila ang buong title na Itbulaga. Sana nga po, sana po ay kung maaari lang bukas na bukas na natin na marinig. Pero abang po tayo, malapit na po yan, October na po ngayon. Di po ba ang balita natin ay sa katapusan po ng October? Di bale, malapit na pong magkalahati ang buwan. Malapit na po nating malaman kung kanino po papabor ang korte. And tayo, syempre, wag po natin kalimutan na magdasal. Naku, wag po nating skip yan para malakas po ang kapit natin sana sa taas na pagbigyan po ang TVJ. And tiwala naman po tayo sa attorney na kinuha po ng TVJ. And bukod pa po dyan, yung sa IPO, nako, ay sana ma-announce na po or i-announce na mismo ng TVJ or ni Sir Joey De Leon na naparegistered na niya or under na ng name niya ang Itbulaga for Entertainment. Sana po. Siyempre, bukod po sa mga articles na nababasa natin, mas maganda kung kay Joey De Leon mismo manggagaling yung balita. Mas maganda kung sa TV5 and sa EAT, sa TVJ mismo natin marinig ang balita para masaya po ang atin pong Pasko. Pero ang katanungan pa rin po ng marami, paano daw po yun? 'Di ba may writ of preliminary injunction? Ibig sabihin ba nito kung sakali na maaprobahan ang TVJ, hindi pwedeng gamitin ng tape ink? Pati po kaya ang EAT show or ang Tito Vic and Joey ay bawal din gamitin ang titulong Itbulaga habang ongoing ang kaso? So kung pati po sila bawal gamitin yung titulong Itbulaga, parehas silang walang gagamit. Ibig sabihin, kahit pa-registered nila sa IPO o ni Joey De Leon, under na ng pangalan niya ang Itbulaga for Entertainment, ay hindi pa rin nila gagamitin. So, ano yon? Matagal-tagal pa talaga pong magagamit ang titulong Itbulaga. Ay. Samantala, ay naman po sa komento ni Miss Fallen Angel, magaling talaga gumawa ng pakulo ang TVJ. Hindi talaga nila matatapatan. Galing nito sa pag-iisip ng mga bagong pakulong orihinal. Totoo po yan. Siyempre, malaki po ang tiwala natin kay Miss Jennifer. Of course, sa TVJ, sa buong production, kumbaga mga ka-OG. Sa tagal ba naman po ng Itbulaga, halos lahat ata ng segment na gawa na po nila. Ang dami na po nilang nabuo. And marami pong tao ay nabigyan na po nila ng pagkakataon. O sabi ko nga, ultimo po mga tambay, nabibigyan po nila ng pagkakataon. Samantala, ayun naman po dito sa komento ni Herox Time. Yes, iyan na rin ang hinihintay ko.
na may segment na katulad noon ng Kalye-serye. Nandiyan na si Lola Belen, Mami Josie, at si Nani Nina pala, sorry. Kompleto na ang Jowa Pau para sa Kalye-serye. So, yun lang po muna ng update natin ngayong gabi ka-OG. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.